Naabong abuloy. Ako, namatayan na nga, ganito pa, di ba? Yung abuloy talaga, alam mo, pinagmumulan din yan ng problema, totoo yan. no? Di ba, no? Baka Kasi bumangon yan. Ha? Baka bumangon. Baka bumangon yung patay, oo nga. Kasi dapat yung kumukuha ng abuloy, inaatasan yan o kaya diretso na sa pamilya. Bakit kasi iba pa yung tumatanggap ng abuloy? Ngayon, siya raw ang palaging sinisinghalan, inaambahan at minumura pa ng kanyang inirereklamo. O eto na, si Pongkan, ang pangalan niya. Pongkan, humarap ka na! Okay, Pongkan. Anong nangyari? Anong problema? Kasi nireklamo ko po yung kaibigan ko, yung kapitbahay po namin na si Chen Chen. Lagi niya po akong minumura tuwing nakikita niya ako, lalo na po kapag dumadaan po ko sa lugar nila. Bakit? Hindi ko po alam may dahilan, pero ang natatandaan ko lang po, tinulungan ko yung lolo niya, nung namatay yung lolo niya, tinulungan ko siya. Nung namatay ang lolo nila, ikaw ba yung inatasan nila para tumanggap ng mga abuloy? Opo, kasi po naawa po ko sa kanila kasi walang-wala po talaga sila in that time na yon. Ikaw ang nangongolekta? Opo, sa mga kapitbahay, Ah. saka doon po sa mga politikong tumatakbo po kasi wala po silang katuwang at marunong na mag-aasikaso po para po sa ganun. Ay, naku, alam mo, delikado yung ganun. Di ba? Delikado yung ganun kasi malamang talaga dyan pagbibintangan ka. At wala naman po sa isipan ko na pag-iisipan po nila ako ng ganung kasama kasi tumulong lang po ako. So nalaman ko na lang po yun pagkalipas po ng mga ilang araw kasi matagal pong ibinurol po yung patay eh. Inabot po ng halos 1 month. 40 days po talaga kasi walang-wala po talaga. Bakit naman 1 month siya nakaburol? Walang pera pang libing? Wala po talaga totally, dahil wala po totally nagkatawa po sa pamilya po nila. Yung apo, wala rin po. At pagka natatanggap mo yung mga abuloy, Nung nakolekta ko po lahat ng abuloy, may kasama naman po ako habang nangongolekta, yung isa ko pong kaibigan, dahil hindi ko po kaya yung mag-isa, at saka yung lalo yung haharap sa politika, may mga dapat asikasuhin, tatakbo. Kaya nag-ano po ako ng kasama. Tapos nung pagbibigay po namin, sa nanay po namin binibigay, total po namin, binibigay po namin yung listahan, yung may pirma po ng mga nagbigay ng abuloy, kung sino po yung mga politika na nagbigay din po. Kompleto po. Yung nas-kolekta po namin, nasa 8,000 daw, 8,000 po. Ang binibintang po nila sa amin, na mas malaki pa raw po, yung nakuha namin o yung nahita namin o ninakaw namin sa abuloy. So kalahati no, masigit pa daw yung ninakaw namin na nakarating po sa kanila. yan ang problema. Kasi paano mo patutunayan na hindi ka nangupit? Di ba? At paano mo patutunayan na, paano naman din nila patutunayan na nangupit ka? So, pakita nga ng ating ebidensya. Ryle, andyan yung listahan. Ito po yung itsura ng listahan ng mga abuloy. Nasulat kamay lang din nila, no? May pangalan. Yung iba mayroong pirma. Yung iba may pirma. May 200, may 150, may 80, may 40 pesos, 30 pesos. Ayan. So lahat ito, 5,000 plus 3,000, 8,000. Sinasabi nila, kulang. Kulang po, na mas mahigit pa na po dyan yung nanakaw daw po namin. Ano naman ang basehan nila doon? Yun nga po sinasabi ko po sa kanila na wala naman po silang katibayan at huwag po silang makinig sa mga sabi-sabi kasi hindi naman po sila ang kasama ko nung aktual na nangongolekta naman po kami. May kasama naman po ako. O, eto na. Yan ang kanyang panig. Okay? Ang panig ni Pongkan. Eto naman, ang kabilang panig. Siya raw ang palamura at agresibo sa tuwing nakikita si Pongkan. Ano ang kanyang katibayan na talagang nangupit ng abuloy itong si Pongkan? Chen Chen, humarap ka na. Oy, ako. Okay. So, Chen, matagal na kayong magkaibigan. Opo. Oo. So, totoo bang pinagkatiwalaan mo siya na mangalap ng abuloy? Apo. Condolences pala, nailibing nyo na yung lolo mo. Apo, tapos. Okay. Bakit ba talagang sukdulan yung galit mo kay Pongkan? Dahil din po nasiniraan po niya ako sa amo ko. May pinanggagalingan pang iba. Opo. Siniraan ka niya sa amo mo. Sa anong trabaho? Caregiver po. Caregiver. Nagsumbong po siya sa amo ko na may inom daw po ako hanggang madaling araw, kaya nalilate daw po ako pumasok.
Totoo naman yun, umiinom ka eh. O, bakit kailangan mo siyang sabihan yun sa amo niya? Hindi kasi yung amo niya po, yung binabantayan niya, yung anak no, kakilala ko po, kaibigan po namin. Nagdaing lang po ng problema na hindi nababantayan ng maayos yung nanay niya. Sabi ko, nakakainuman namin yung bakla na yung hayop na yun. Nagpapapunta pa kayo ng lalaki sa oras ng trabaho niya eh. Talaga naman nakikita namin eh. Dinay mo pa. Okay, so natanggal ka sa trabaho. Opo, dahil po sa katismisan ng yan. Ayun, okay. So ngayon, talagang inatasan niyo siya na pwede siyang mangalap ng donasyon. Opo. Kasi hindi naman po namin spec na yung pera po na pinangabuloy po namin na kulang po yung binigay po nila sa amin. Tapos binigyan pa po siya ng nanay ko ng 1,000 para magati sila ng kasama niya. Tapos spec po na kulang po yung pera na binigay sa amin. Okay. So, eto, dito sa listahan, nakasulat, 8,000. Apo. So, diretso naman napunta yung 8,000 sa inyo. Ano yung hinala ninyo na magkano nakuha nila talaga? Kalahati lang po yung binigay nila sa amin kasi mayroon pa pong pangalawa na papel na binigay po niya sa amin pero wala pong sa amin yung papel na ano. Bali, 4 po yung papel pero 2 lang po binigay sa amin. Ganun ba yun? Ano naman, magkano naman daw yun? Bali, 20 po lahat. 20 lahat? Apo. Yung 2 papel na yun. So, 28 dapat. Apo. 28 dapat. Sino naman ang nagsabi sa inyo nun? Kaibigan po ng mama ko, yung nagsabi po sa amin na siya daw po na mayroon pa daw po siyang pinuntahan na ibang tao na nag-bully siya na para maano po yung sa kaso ng lolo ko. So, ano yung totoo ba yung pongkan? Hindi po, lagi po kasama yun eh. Tsaka paano mo papatunayan eh, wala ka naman doon pag nangungulay ka kami, sabi lang sa'yo yun. Oo. Meron pong stigo na pinagatian po nila ng kasama niya yung pera. Nakinupit po nila yung pera. Oh, wow. Malaking bagay yun. So, tigsa 10,000 sila. Alam Hindi mo? po, yung pinagkatiyan po namin, yung binigay po na 1,000, tag-500 po kami, baka yung po yung nakita nila. Dahil binigyan ko rin po yung kasama ko, dahil nagpagod din po yun. Ayun. Ang problema ngayon, paano yan patutunayan? Di ba, no? Paano patutunayan? Kasi walang mga resi-resibo. Pero kung meron kang testigo, baka sakaling pwede puntahan yung mga taong yun na nagbigay talaga. Yung mga pangalan na wala dito, pag nalaman ninyo kung sino yung mga yon, pupuntahan nyo ngayon yun. Totoo ba nagbigay kayo sa amin? Kasi wala kayo dito sa listahan. Diyan na yung hulihan. Eto na ang kampihan. Kasi ang problema po natin sa kasong ito ngayong umaga ay wala silang mga testigo at ebidensya. Pero eto na, mga magpapatotoo. Maging sapat naman kaya makita natin ang katotohanan, siya naman daw ang aktwal na nakakita ng halaga ng abuloy na ibinigay ni Pongkan sa nanay ni Chen Chen. Ang kasakasama ni Pongkan sa pangangalap, si JR, humarap ka na. Ako, delikado. Oh, bakit? Anong problema, JR? Huminahon ka. O huminahon ka. Mabigat yung upuan. Hawak ng papel ng listahan. Oo. Sa ako lang din po nagpapapirma ng listahan sa mga tao. Oo. Sasabihin niyo po sa amin na meron pang-apat na 2 papel na nawawala. Tapos yung kulang yung halaga. Ako nagpapapirma, alam ko yung bilang. Sa kaharap si Pongkan yung bilang. Kaharap ako, kaya imposible yung sinasabi mo sa amin na higit pa doon sa 8,000. Oo. Hindi kaya pwedeng yung sinasabi ni Chen Chen na nanananghalian ka, tapos nag-isa si Pongkan, nanangalap, hindi mo alam. Hindi ko po kasi, bilang pong kaibigan, tiwala po ako sa kanya. Kasi po pag nasira po siya, masira ako. Oo. Kasi parang kinampihan ko siya sa ginawa niyang mali. Kaya tiwala po kay Pongkan. Paano kaya mapapatunayan na walang ibang papel, walang ibang nakalap? Yun lang po yung binigay ko po talaga sa kanila. Ang ano ko lang po, hindi nila nakita yung hirap namin at yung pagod namin. Lalo po pagka pumupunta po kami sa mga tumatakbo, yung pabalik-balik kami. Maraming taong nakaalam, yung pangalan po namin, silang-sira na tuwing lalabas kami o kaya may patay,
pinagtutuksuhan kami na magnanakaw kami, wala kaming awa. Saka mahirap po yung makikiusap ka sa mga tao. Kasi po, unang-una po, hindi po kami mismo yung Namatayan. namatayan. Kumbaga, representative lang po kami. Mga wala po silang utang na loob. Kumbaga, naawa po kami, tumulong po kami. So, ikaw ay hindi kumbinsido. Talagang para sa inyo ay meron talagang ibang nakalap na hindi ibinigay. Yun din ang sinasabi ng kanyang kakampi, no? O eto na, may kakampi rin si Chen Chen. Ang anak pa raw niya ang dapat ang nagreklamo dito sa face to face at hindi itong si Pongkan. Eto na, Osang, humarap ka na. Nanay, kayo po ang ina ni Chen Chen. Yung tatay po ninyo ang namatay. Opo. Bakit po kayo naiiyak? Meron po nagsabi sa akin, kaibigan ko po na apat na papel po, dalawa lang po binigyan. Na nagbigay po yung kaibigan ko. Sinabi po sa akin na hindi po nila binigay po lahat. Hindi binigay lahat. Opo. Okay. So, ang pinag-uusapan natin dito, ebidensya, ano? Opo. So, ano ba yung ebidensya po ninyo na talagang nangupit, kumbaga? Opo, ganun na po. Opo, ano pong ebidensya ninyo? Kasi apat na papel po yung binigay namin. Sabi sa kanila, ano sila, binigyan ko na po sila na 1,000. Kinupot pa po nila yung sobra. Hindi posible. Ako yung nagpapapirma sa mga tao na pupuntahan namin. Kaya 2 papel lang nakikita ko lang. Wala ka doon eh. Kumain kayo eh. Kasi nagsabi sa akin, yung kaibigan ko, yung nagbigay daw siya ng ambulay, 200, pero walang pangalan nakalista sa pang-apat. Pumunta po si Pongkan dun sa iba na nagpalista pa daw po siya ng iba kasi wala daw po siya. Kasi kumain po doon, nagpaalam na kumain kasi tanghalian na. Nag-solicit pa po si Pongkan na iba. Kaya po naging 2 po yung papel. Kaya kinausap nyo kami, nung time na nalaman nyo yung ganyan, hindi yung kung kailan na lang na pumunta kami ng bago maguling lamay, ipinagtabuyan nyo kami at kung ano sinasabi nyo sa amin, sana kinuha nyo yung side namin. Pero kasi Hindi yung ganun na hindi ginano nyo kami, ganun kadali. pinagpupunan nyo kami, daming tao. Sana sinabi nyo sa amin, hindi namin alam na ganun pala. So, nagkataon, meron tayong nahanap ng isang nag-abuloy na nandito. Ayan. Opo. Naku. Pero ayon sa kanya, wala ang pangalan niya dito sa listahan. Ayun. O, alamin lang natin. Si Bok nandito. Bok, tumayo ka nga, Bok. Ayan, tas Kuya Bok. O, Ano ka rito? Gusto ko lang Hindi, ano ka rito? patunayan. Wala ka nung nagbigay ako ng abuloy, Hindi. wala ka ron. Ako lang yung tigalista. Siya mag-isa lang yung nandun. Wala ka namang Nagbigay bibigyan ako sa ng Wala akin ko abuloy. lang namin Brad. sa akin ah. Wala yun. Wala akong matanda. Mali, umabot sa apat na papel yung listahan ng abuloy. Wala ka ron. Imposible yun kasi ako lang yung Hindi ka hinihisa ng kasama. pangalan. Siya lang mag-isa, nangihingi ng abuloy. Wala rin akong Naku. matanda. so yung apat na Naku. papel na nakita mo ay puno ng pangalan. Opo. O, Nangya ka? o. Sinisira mo yung pangalan ko. Ana, Sinisira mo yung pangalan ko. So, kumbaga, hindi Sira mo. alam. Naku So, kumbaga, na. hindi alam ni JR. Sinisira mo ko, humingi ka ng tulong, tapos sisirain mo pala ako. Oo. So, hindi alam ni JR. Nangya ka pala. Oo. Kasi mag-isa si... Nakita ko si Nan. Maano yung loob ko. Oo. Walang niya ka pala. Nalusutan pala siya. Pabayaan mo na, Nangya ka. JR. Oo. Sinisira ako sa'yo. So, Bok, nakita mo talaga yung dalawang ganito pa. Yung Opo, dalawa bali, pang apat papel. talaga yan lahat. Oo, napuno ng pangalan. O, so eto, Pongkan. Ano ba yan? Dala ba ng pangangailangan yan? Meron ka bang gustong sabihin? Alam naman natin, lahat tayo nangangailangan. Natakot po kasi ako doon dahil bigla po ako siningil ng mga pinagkakutangan ko ng panahon. Kasalanan namin? Pagkukulong po nila Kasalanan namin? ako. Wala Nakikinamin po ako, alam mo ba ito ang nakikinamin? Kasi ako dinamin mo sa kanila. Okay, magkano ang pinag-uusapan natin? Nadesperado po ako. Magkano? Medyo malaki po. Kaya nga, sige, magkano yon? Nasa 13,000 po yun. Hindi, itong Resume. itong mga nakuha mong abuloy na hindi mo na entrega. Mga 13,000 po. Mga 13. Opo. Mga 13, ayun. Pero alam nyo, sa lahat ng mga pagkakamali ng mga tao,
meron talagang pinanggagalingan yun. No? Doon natin makukuha yung huhugutan natin ng kapatawaran. Di ba? Masakit, pero ito rin, tao lang din yan eh. Para sa akin talaga medyo maling-mali yung pagkakatiwalaan mo yung mga ngalap ng pera. Tukso yan eh. Dr. Love, ano sa palagay mo ang dapat na maging ending nito? Ate ko rin, kanina ko pa pinagninilayan ang daming aral na makukuha dito. No? Kay JR, naunawaan ko yung damdamin mo that you felt betrayed. Para kang si Jesus na ipinagkanulo ng kaibigan mo sa halagang 30 pirasong pilak. Galit na galit ka. Dito sa mag-ina, alam ko rin ang pain nyo dahil namatayan kayo. Kay Pongkan, hindi kita dinidiin ha. Sa amin lugar sa Taguig, meron kaming kasabihan, ang pinaka-immoral na magagawa ng isang tao ay gamitin ang pera para sa patay. Gawin mo na raw yan sa iba, pero yung pera ng patay, huwag mong pakialaman. No? Kasi daw, imbis sa blessing ang matanggap mo, curse, sumpa ang matatanggap mo. May pagpapatawad na hindi na natin kailangang madinig ang paghingi niya ng tawad sapagkat naniniwala tayo sa biyaya ng Diyos at sa dahilan ng pagkamatay ni Jesus sa krus na hindi naman siya dapat mamatay sa krus dahil tayo ang may kasalanan. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, isinugo niya ang anak niya para ang kamatayan na para sa atin ay mapunta kay Jesus at mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan dahilan sa pagpapatawad, forgiveness. JR at sa inyong mag-ina at kay Bok, ang inihiling ko sa inyo sa panahong ito ng Semana Santa, ang tunay na spiritu ng pagpapatawad sa isang taong humihingi ng kapatawaran. Ate Kuring. Thank you very much, Dr. Love. Beautiful, beautiful. Akmang-akma sa panahon.